Katulad nito, ano yan, Ken? Oh, ito, mga kababayan. Akala ninyo si Isko lang? Oh, katulad nito, mga kababayan, kilalang DDS Governor ng Cebu. Isa din to, mga kababayan. Pinutakti din to ng mga DDS na sa sunod eleksyon daw, hindi na daw tumanalo. May banta pa nga to sa buhay, papapatay daw to, death threat daw to eh. Kilalang DDS Gobernur, si Pambari 4 ng Cebu, pinuri din si PBBM. Pero ang mga DDS, sa sunod, Gobernur, binuto ka namin dahil supporter ka ni Sara, pero si BBM pala ang sinuportahan mo. Sabi ng mga DDS. Ito mga kababayan, kahit sa comment section, basahin ninyo. Ang dami kasi mga politiko ngayon, mga kababayan, na nakikita nila ang ginawa talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Post ito ni Ten Reyes. Ayan post ni Ten Reyes. Kay Pambari 4 ito, mga kababayan. Sabi niya, mag-isa si presidente na nagtatrabaho sa ngayon. So ibig sabihin, wala si Sara, si BBM lang. Sabi kasi dito ni Pambari 4, ito, galit na galit mga DDS dito, mga kababayan, which is totoo naman. Mag-isa si presidente na nagtatrabaho sa ngayon. Nang makasama ko siya dito sa Cebu, punong-puno ang schedules namin. Para di na nagpahinga ang presidente. Tapos ngayon may crisis dahil sa gera, wag naman natin sisihin ang presidente. Dahil dahil lang sa taas ng presyo ng langis, magalit tayo. Kung wala siyang ginawa, sa ngayon kumikilos siya double time pa. Lagi kami nasa likod ng presidente sa paglaban ng krisis na ito. Kaya natin ito. Kay Governor ng Cebu, Pambari 4. Yan ang sabi niya, mga kababayan. Huwag daw sisihin si PBBM sa pagtaas ng presyo kasi hindi naman niya kasalanan ang gera sa Middle East. Ngayon, kaya po tumataas yung presyo ng gasolina dahil, mga kababayan, apektado sa gera. Walang makakadaan sa Strait of Hormuz. No? Kasi binubomba ng Iran yung mga dumadaan ng barko. So ngayon, mga kababayan, eto na nga. Basahin natin yung comment section Pinutakti din ng DDS, inatake din ng trolls ni Sara. Eto na. Mga kababayan, basahin natin. Sabi ni Alos Arlene, iwan ko ba sa mga taong bulag sa pagiging hard worker ng Pangulo? Pag si BBM hardworking, pero pag si BP Sara nangangampanya lang, inaatupag tao nga naman. Thanks Gob Pam for your sincere assessment of PBBM. Ganitong mga mindset sana like ni Lini Isko kahit kalaban noon, pero grateful sila sa lahat ng nagawa ng ating presidente. Huwag sisihin ang Pangulo, wala siyang alam. Kahit katulad mo sila ma'am, makikita kung paano magtrabaho ang Pangulo para sa taong bayan. Magsigising na sana ang marami. Si Gob Pam pa ang tama, tudo suporta yan sa ipagtanggol kanya. Ganyan po sana lahat ng isip ng mga nakaupong gobernador. Siguro aangat ang buhay ng Pilipino at ang Pilipinas. Ayun, di tulad ng mga nakaupo, reklamo, alam na nag-iisa lang si PBBM, may vice nga pero puro naman paninira ang alam. Sabi ni Roman, magsalin. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, si PBBM lang po talaga ang gumagalaw. Bakit? Wala naman tayong vice president. Bakit? Narinig nyo ba na si Vice President Sara Duterte nilapitan yung may-ari ng Petron, ng Shell, kinausap? May narinig ba kayo na nilapitan ni Sara yung Petron, yung Shell? Kinausap na, ops, teka lang muna. Wag muna magtaas ng gas. Wag muna magtaas ng presyo kasi medyo mahirap ito. Medyo ito. Wala. Diba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, dapat nga tinanggal na yan Hindi na dapat idaan sa impeachment yan. Dapat kaladkarin na yan dyan sa kanyang opisina. Ipadlock yung opisina niya, wag nang papasukin. Diba? Kasi bakit, mga kababayan, wala ka namang Diyos ka. Kalaki-laki ng expenses mo, Sara. Tapos taong bayan ang nagbabayad. Pamasahe mo, yung pangsahod sa bodyguard mo, kung saan-saan mo pinagdadala. Taong bayan ang nagbabayad yan, hindi ikaw. Diba? Buti pa si Pambari 4 napansin. Diba? Kilalang DDS Gobernur yan ng Cebu.
Buti naman at nasabi mo yan para alam ni Inday Sara. Sabi ni Emily Abinyon Pandong, oh, yes Gob, sama-sama sa hirap at ginhawa, hindi magkalakwatsa. Oh, iyan ang may logic at nakikita niya kung sino ang totoong may malasakit sa bayan. Ako, alam mo, sa totoo lang, Governor Pam, patay ka niya, atakihin ka na naman ng mga trolls ni Sara. Niwala ka sa akin. Binantaan ka namang ipapatay. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, dito sa mga statement katulad kay Isko, tignan nyo si Isko, inatake. Ito, atakihin din to si Lenny. O, tignan nyo, nung nakaraan, anong ginawa ni Banat Bay kay Lenny? O, kung naalala ninyo si Lenny Robredo, pumunta sa opisina ng PCSO, binigyan siya ng ambulansya. Anong sabi ni Banat Bay? Oh, isa ka talagang politikong trapo. Wala kang paninindigan, wala kang isang salita. Noon, galit-galit ka kay Marcos, tapos ngayon, sabi mo, ihimod ka ng puwet ni Marcos. Ya? Sabi ni Banat Bayan, sinong nakapanood sa live ni Batang Manila 2H? Sinong nakapanood sa live ni Batang Manila 2H? Binanata ni Banat Bay si Lenny kasi dati daw magnanakaw daw si Marcos, sabi ni Lenny ganyan-ganyan. Tapos ngayon daw hihimod ng tumbong ni Marcos daw. Isa ka talagang trapo. Tinawag ni Banat Bay na trapo. Ayan, kita mo, Pambare 4, Isko Moreno, Lenny Robredo, binababoy ng mga DDS. Bakit? Kasi alam niyo ito mga DDS vloggers and DDS supporters. Huwag niyong pilitin na kaming mga ayaw kay Sara, suportahan si Sara. Kasi kayo nga mismo pag tinanong, hindi nyo masagot, ano bang nagawa ni Sara? Di ba hindi nyo masagot? Di ba may kalye survey, bakit mo iboto, ano pong nagawa niya? Kasi po yung tatay niya. Di ba, alam nyo sa totoo lang, ang sagot ng mga DDS na butante at supporter ni Sara, kaya daw nila iboto si Sara pagka-presidente dahil sa pangalan, hindi sa trabaho. Kaya kung maganda litsi-litsi ang Pilipinas sa 2028 kung si Sara maging presidente, huwag nyo sisihin ha. Huwag nyo kaming sisihin, mga putang ina nyo. Kayo ang bumoto niyan. Kami nga, nagsisi kaming binoto namin yan eh. Diba? Hindi naman po kami nagkakamali sa pagsisisi namin kasi nakikita naman po namin na wala talagang kwenta. Diyos ko! 4 na taon na si Sarang Vice President. Hingian nyo ng project, magbigay kayo ng isang major project ni Sara. Paki-comment mga kababayan, tanungin ko kayo. Isang major project ni Sara na napakinabangan ng taong bayan. Isa lang. Pakibigay, paki-comment. Diba? Anong nagawa ni Sara? Meron ba o wala? Major project. Mula 2022 hanggang ngayon 2026. Diba? Isang major project lang. Major project na napakinabangan ng taong bayan hanggang ngayon. Diba? Wala. Sumali ba yung pagsisisi ko kung binoto ko siya? Mali ba na nagsisi ako kung bakit ko siya binoto? Major project? Hindi nga masabi eh. Alam nga naman sasabihin natin meron kahit wala. Hindi naman tayo ulyanin, hindi naman tayo bulag. Major project na napakinabangan ng tao ngayon. Yung pagtanim ng puno. 32 million ang bumoto sa kanya. 32 million. Diba? Sa Davao nga walang ginawa eh. Baluarte niya yun. Kita ninyo? So hindi talaga ako nagsisi kung bakit ko siya binuto. Hindi talaga mali yung aking pagsisisi kung bakit ko siya binuto. Kasi wala naman talagang kwenta. Bukod sa paglikwatsa, pag-travel, pagmumura, pamumuna, paninira kay BBM. Alam nyo, yan si BBM, hindi nagtatrabaho yan. Putang ina mo ka. Ikaw yung hindi nagtrabaho, tang ina mo. Milyones ang ginastos mo dyan sa mga bodyguard mo kung saan-saan ka gumagala, animal ka.
Wala naman yan dyan sa libro mo. Wala naman yan dyan sa assignment mo na pabalik-balik ka sa dahig. Ano ang nakukuha mo dyan sa dahig? Yung pupuntahan yung tatay mong nakakulong? Bakit? Pag pumunta ka ba ng dahig, nag-iba yung buhay ng mga Pilipino? Yung mayaman ba kami? Inang yan. Tapos lagi nilang pinapairal, Tatay Digong. Akala nyo ba nakauwi si Digong sa Pilipinas, magbago ang buhay ng Pilipino? Naging presidente na nga yan, utang lang ang iniwan yan eh. Di ba? Kaya buti pa si Pambari 4, nag-iisa lang ang presidente na nagtrabaho sa ngayon, walang vice president. Diba? Kita nyo? Kilalang DDS gobernur ng Cebu. Mismo ang nagsabi, mag-isa lang si Presidenteng Marcos nagtrabaho sa ngayon sa gitna ng krisis. So, ibig sabihin, walang katuwang, walang vice president. Sabi niya, nasa likod kami ng presidente sa paglaban sa krisis na ito. Kaya natin ito. No? So, ibig sabihin, sinuportahan niya si BBM, hindi si Sara. So, ano pang susuportahan niya kay Sara? Diba? Tapos yung mga DDS, hindi nila maintindihan yan. Diba? Alam nyo na. So yun lang, mga kababayan, no? Yung ating reaksyones, no? Sa mga orases na ito, mga kababayan. So maraming salamat po, Sir Juarts. Ayan, may love shoutout ng Marawi TV Vlog. Ayan, at sa inyong lahat po dyan, mga kababayan. Hindi ko po kayo maisa-isa. Eto sabi, meron daw ginawa niyang libro. Diyos ko, ulitin ko ba naman? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng bulag, nagkaroon ng mata? Nagkaroon ng paningin? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng lumpo, nagkakaroon ng paa? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng manyak nyo, nagalulo ba siya? Yung libro ba ni Sara, pangbalot lang yun ng tinapa sa dilpan. Totoo yan, pangdambot ng tae. At saka yung libro ni Sara na project, pag nahulog sa kanal yan, magbara lang yan, magkus lang yan ng baha. Yun ang resulta ng libro ni Sara. Pag nahulog sa kanal yan, magbara yan sa kanal, magkus lang yan ng baha. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.